Hello everyone! Welcome sa aming YouTube channel. Ngayong araw nga pala, pupunta kami ng QC sa aking kapatid. Magbabakasyon kami ng 3 days. So, nag-SUV na nga lang pala kami para less ang traffic and hindi kami mapagod kapalipat-lipat ng sasakyan. Dahil kapag bus ay makakailang sakay pa nga kami papuntang QC kasi walang diretsuhan papuntang Cubao. Kaya nag-SUV na lang kami and pagdating naman ng Cubao ay nag-taxi na lang kami papuntang exact na address ng aking kapatid sa QC. So ayan, pagdating nga pala namin doon ay tinur agad kami sa mga alaga nilang manok and kakatayin nga daw yan kapag mag-birthday na yung kapatid ko. And malapit na nga pala yung birthday ng kapatid ko, kaya inaya din niya kami and balak ko rin naman magbakasyon sa kanila ng 3 araw lang kasi hindi pwedeng mahaba ang bakasyon namin. So ayan, kaya 3 days lang. Buti na lang talaga yung aking anak ay hindi nagliligalig. Panay lang siya laro and hindi siya namamahay para lagi siyang feel at home kahit sa bahay dalhin. But anyway guys, ang bait ng aking anak. Laro lang sila ng laro and maliit lang naman yung bahay ng aking kapatid. And ayan, kahit umaga ay mukhang gabi sa kanila dahil nga kulob yung bahay nila. I mean, maliit yung space ng bahay nila pero okay naman sa family niya. So ayan. Inabot na nga pala ng gabi and ayan, panay pa rin ang laro ng aking anak hanggang sa magkulay na sa pader. Wala siyang magawa dito and kukunti rin naman yung mga batang pumupunta dito. Pero pag sa labas ay napakaraming bata. Pero hindi ko siya pinapalabas. So ayan, panay lang ang laro. And may bata rin namang iisa lang na pumupunta, yung pamangkin ng aking kapatid. So ayan. Panay lang ang laro nila hanggang sa antukin ang mga bata. At kinabukasan nga pala, birthday na ng aking kapatid, naghanda siya ng kaunti para pagsalusaluhan. At pupunta kasi yung kanya mga katrabaho, kaya naman ayan. Kumakanta nga pala sila ng happy birthday dyan and yung anak ko ay talagang todo kanta rin nga naman ng happy birthday. So ayan, happy dahil nga may mga bisita yung aking kapatid nasa labas. Kaya naman siya nakikikanta rin ng happy birthday. Ito nga pala yung mga trabaho ng aking kapatid. So ayan, sa labas lang sila nag-iinuman dahil nga maliit yung space ng bahay ng ate ko. Kaya sa labas na lang. Yun yung mga katrabaho niya sa building na ginagawa nila. Kinabukasan nga pala ay pupunta kami ng Baclaran kasama namin ng aking kapatid at kanyang asawa tsaka anak. So ayan, sinamahan kami. Buti na lang talaga ay sinamahan kami dahil nga may dalawang anak. Kaya hindi ko rin maasikaso masyado sa mga biyahe-biyahe and palipat-lipat. So ayan, ang ganda nga pala ng araw ngayon dahil nga hindi malamig and hindi rin masyadong mainit. Excited na nga pala yung aking anak dahil nga first time niya makakasakay ng MRT papuntang Baclaran. So yan, excited siya na, kinakabahan nga daw dahil nga first time niya makakasakay.
And finally, nakarating na nga pala kami ng Baclaran. Konting lakad lang papunta ng simbahan. So, ayan. Lakad lang kami papuntang simbahan. And, buti na lang naabot pa namin and natapos namin yung misa and picture muna. Pagkatapos nga pala nun ay sumakay na lang kami dito sa e-bike papunta naman ng MOA. Kaya enjoy na enjoy ang aking anak kahit nakakapagod maglakad. And finally, nasa MOA na nga pala kami. Pupunta kami ng seaside ng MOA para doon na lang kumain and magpahangin ang aking mga anak. And doon na lang din maglaro. So, ayan. Enjoy na enjoy nga ang aking mga anak dahil panay laro sila. Buti na lang talaga ay nakisama yung panahon. Hindi umulan and hindi rin masyadong mainit. Kaya nakakapaglaro sila sa playground ng seaside ng MOA. Tuwang-tuwa din yung aking mga anak dahil first time nila na pumunta dito. Dati kasi kami laang nilayuhan ng aking panganay na anak. Pero baby pa kasi siya noon ng aming dinadala dito kaya limot na niya. So ayan, panay laro nilang dalawa and panay lakad dito, lakad doon. Parang wala silang kapaguran. Pero masaya naman dahil nga nag-e-enjoy sila. Pagkatapos nga nun ay kumain na kami ng pananghalian and bumili na din ang aking anak ng kanilang cravings, ang potato corner, and bumili na rin ng buko. So ayan, pagkatapos ng kumain ay naglaro na naman sila hanggang sa mapagod. And yung asawa naman ng kapatid ko ay natulog muna habang inihintay ang mga bata sa paglalaro. So,
Nandito na nga pala kami sa Ayala and pababa na kami sa sakay ng bus. Finally, nakasakay na nga pala kami ng bus papuntang Pasita and magta-transfer na lang kami sa jeep papuntang Binya naman. At yung ate ko naman ay umuwi na papuntang QC naman. Mag-MRT lang din siya. So, mabilis lang ang biyahe dahil nga sa MRT ay dire-diretso and walang hassle kapag doon ka sumakay. Talaga napakabilis ng biyahe doon. At habang nasa bus nga pala kami, yung mga anak ko ay nagutom dahil bumili kami ng pagkain. Eh, hindi namin nakain sa MRT dahil bawal nga itong kumain. Kaya naman sa bus nila kinain. And feeling ko talaga ay gutom na gutom sila and nag-enjoy naman sila kahit medyo maalog sa bus. Kasi nga konti naman yung pasahero. So, ayan, kain lang sila ng kain. Buti na lang ay hindi nagliligalig itong bunso ko. Talaga umupo din siya sa gitna para kumain ng kumain. And pagkatapos nga niyang kumain, ay saka siya nagkukulit. Kaya binaba ko na lang. Malapit na nga pala kami niyan sa babaan. Kaya diyan ko na lang siya inilagay. Sigaw siya ng sigaw. Finally, nasa bahay na nga pala. So, ayan, na-miss na kanyang best friend. So, yun lang. Thank you for watching, guys.